Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. At sana po nasa mapayapa at maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Napakaganda po itong paliwanag ni Mark My Channel TV. Dito po sa Senado, lalong-lalo po ang napaka-importante po na committee, ang Blue Ribbon Committee. Bakit daw po hindi ito napunta kay Senator Rodante Marcoleta? At napakaganda rin po na kanyang paliwanag. At komentuhan po natin mga kababayan. Bakit daw po napunta kay Senadora Pia Cayetano at hindi kay Senator Marcoleta? Ito po mga kababayan. At pakinggan at panoorin po natin at komentuhan din po natin. 1, 2, 3, hoy! Bakit hindi si Marcoleta ang nasa Blue Ribbon Committee o BRC at kay Pia Cayetano ito napunta at si Marcoleta na ang may hawak ng Committee on Justice and Human Rights na dating hawak ni Kiko Pangilinan na mapapaisip ka at bakit ito ang kanyang tinanggap? Ang Committee on Justice and Human Rights ay isang komite sa Senado o Kongreso na tumututok sa mga usaping may kinalaman sa hustisya at batas, karapatang pangtao, imbestigasyon sa mga kaso ng paglabag at karapatan, pagdinig sa mga reklamo laban sa gobyerno o opisyal. Ito ang ilan sa nilalaman ng komite na hawak ngayon ni Marcoleta. Karaniwang nilang ginagawa ay pagkakaroon ng hearing o imbestigasyon na nagpapatawag ng resource person at witness. Kung inyong mapapansin, halos konektado ito sa Blue Ribbon Committee na hawak ni Pia Cayetano, na magiging malakas pag nagsama ang dalawang ito sa tinutumbok ng imbestigasyon. Dahil parehong abogado si Marcoleta at Pia Cayetano na marunong sa larangan ng batas, sa aking nakikita, tingin ko pinag-isipan ni Marcoleta ang posisyong ito upang hindi siya pag-isipan ng kanyang katunggali na si Ping Lacson na tila ba isang pain ang galawan nilang ito laban sa mga politikong naglimas at nakinabang sa pera ng taong bayan na sila naman ngayon ang tatamaan nito. Na maganda na ang magiging laban ng imbestigasyon dito na malalantad kung sino ang mga politikong nakinabang sa mga male-maletang pondo ng bayan. Ano man ang kanilang gawin ay lumalabas pa rin ang katotohanan. Sa likod nito at hindi nila ito mapigilan sa nangyaring gulo sa Senado, ay lumalabas ang tunay nilang kulay at pag-uugali sa politika na nagpapakita ng dahilan na wala silang malasakit sa kapwa senador na iniwan nila sa ere. Kaya hindi na dapat tayong maniwala sa mga politikong ito kung sa kanilang kapwa senador ay nagawa nilang iwan at talikuran dahil sa politika. Magtataka pa ba kayo kung magkagera ang Pilipinas at China ay layasan tayo ng mga ito, kawawa ang taong bayan? Eto, panoorin nyo ang mga pahayag ni Marcoleta na may kinalaman sa mga sinasabi ko. Well, chairman kayo ng dalawang committee ngayon, Justice tsaka Public Services. Sir, una tanungin ko, bakit hindi kayo sa BRC? Yung judgment ni SP Alan, sabi ko, ikaw nang bahala dyan. It's your decision. Sabi niya ganun. Sabi ko, Na-disappoint ba kayo, sir? no. Kahit na halimbawa, member lang ako doon, really, Trixie. Gagawin ko pa rin yung gusto kong gawin. Wala namang... Hindi kailangan chairman kayo. Hindi ako kailangan maging chairman. Siguro magbabago lamang doon. Siguro yung i-agenda natin kung yung mga priorities lang. Pero nanatili pa rin kayong active kahit hindi na kayo chairman nun eh. Nung right after, So, wala na nga. nagka-shake up. Wala na nga ako doon. Nasa minority na ako. Pero nakita nyo naman. Yes, Hindi ba kayo tumigil? Hindi ako Hindi tumigil nyo talaga. Di lalo iniwan. na ngayon. Di lalo na ngayon. Yes, sa inyo. Yung expectation nyo po kay Senator Pia on BRC, do you think that they will pursue yung case against Martin Romualdez? Oo naman. Dapat. Yun ang core namin. Yun ang core. Doesn't matter na hindi ako. Yeah. Hindi pinag-uusapan yun. Ang importante rito, ang matagal nang inaasam ng taong bayan na bigyan natin ng closure yan. Matukoy natin, mapanagot natin kung sino talaga. Yes. Kung sino-sino may kagagawan yan. Para mapanagot natin, ito ang tungkulin natin At sa bayan. nakakalimutan na yan ngayon. Whether akong chairman o hindi, pareho din ang direksyon. Sir, bilang chairman ng Public Services, ano yung priority bills natin?
ang laki kasi niyang sinasakop niyan. Ang gusto ko sana, makita ko muna lahat yung mga nakalatag. Kasi, nandyan yung, actually malaking ano yun talaga yan. sir. Ang daming, From transport to EV, water. Oo, to ano, di ba? Ang andyan laki lahat. ng sakop ICT, nyo. mga utilities. marami talaga yan. Kaya gusto kong aralin yung priorities. Kasi, Yan po mga kabayan, napakaganda po. Nakita nyo po yung tandem, maganda yung tandem ni Senadora Pia Cayetano bilang siya na po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. At ito naman po si Senator Marcoleta ay hawak niya na po ang Justice Committee. At syempre po ito pong napakarami pong sinasabi pong kailangan din po tutukan ng problema po natin. Yan pong kailangan po yan yung mga nasa public. Di ba? Napaka-importante po yan na hawak din po ni Senator Marcoleta ang public committee. Yung sinasabi nga po. Dito po mga kababayan, yung hawak po ni Kiko Pangilinan, kung hindi po kukunin ni Senator Marcoleta yan, lalong-lalo po yung Justice Committee Human Rights, hindi po ba? Magkakaroon po ng magkakaroon po ng hindi magandang investigasyon. Kasi baka mapigilan. Mapipigilan po. Hindi po katulad na hawak ni Senator Marcoleta. Mapapalabas niya po, lalong-lalo po, yung mga witness. Yung maipapatawag na witness. Wala na pong pipigil. Masusuportahan na po. At mapapalabas na po lahat ang tao na dapat magpalabas o dapat palabasin sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Hindi po ba? Dahil yung napaka-importante pong komite na hawakan po ni Senator Marcoleta at ni Senadora Pia Cayetano. Maganda na yung magiging tandem sa investigasyon. Hindi po katulad nung panahon ni Ping Lacson at nahandyan pa ang Senate President na tinatawag na tuta, mga kababayan, at nahandyan pa yung komite na Justice and Human Rights na hawak ni Kiko Pangilinan. Nakita nyo po, nagkakaroon ng pagpigil, napipigilan nila lumabas yung katotohanan. Dahil yung napaka-importante mga komite, na kokontrol nila, hawakan, kaya nagkakaroon ng sabwatan. Di ba? Sabwatan. Hindi po katulad ngayon. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta, kahit hindi po siya chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi siya tumigil. Gusto niya mapanagot talaga ang gumawa na grabing kahirapan at pagnanakaw dahil sa korupsyon. Dahil sa korupsyon, naghirap ang mga Pilipino at nabaon sa utang mga Pilipino na walang pinangyarihan at walang nangyari sa inutang at walang nangyari sa ating mga buwis na mahigit 3 taon dahil korupsyon. At napakarami pong mga sindikato na nagsabwatan sa korupsyon. Bakit po? Napakarami yung nakita natin pumirme ay yung nagbumoto. 250 plus ang bumoto para ma-impeach ang Vice President. Ibig sabihin, ganong karami ang nagsabwatan ng mga congressman sa korupsyon, di umano. At ngayon, nakikita po natin kung ilan pong mga senador, mga kababayan, na hindi mo pwedeng asahan. Hindi mo na pwedeng asahan na matumbok at mapanagot ang mga magnanakaw sa ating bansa. Hindi mo rin maasahan sila sa ating bansa dahil mismo sa kagipitan hindi mo maasahan yung sinasabi po ni Mark. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan dahil hindi mo na nga pwedeng asahan Yung mga kapwa senador, iniwan nila di sinasabi nga, pagka nagkagera pa sa ating bansa, di iwanan din tayo nito mga ito. Putukan pa nga lang sa Senado, nawawala na sila di lalo na kung bomba pa o mga missile ang bumagsak sa ating bansa. Makikita pa ba natin ang mga tao na yan? Na akala mo kay gagaling at kay uhusay at akala mo mga lingkod bayan? Putukan pa lang nawawala na. Iniwanan na yung mga kasama. Yung 13. Unbelievable. Nakita nyo po? Nakita nyo po ang galawan?
Kaya po, dito po, tayo po sumasang-ayon at okay lang po na mapunta po ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee kay Senadora Pia Cayetano dahil isa rin pong abogado si Senadora Pia Cayetano. At maganda po yung magiging tandem dahil nahandyan din po yung suporta ng komite na hawak ni Senador Marcoleta. Talagang sa nakikita po natin, wag na wag lang po. Isa lang naman po ang magiging problema rito, mga kababayan. Isa lang naman po ang magiging problema na hindi matuloy ang malawak ang investigasyon na gusto po ni Senator Marcoleta na matumbok na, matapos na, mapangalanan na at mapanagot na ang mga magnanakaw sa ating bansa. Isa lang po ang makakapigil, mga kababayan, yung maghuhudas. Pag meron po kasi naghudas sa 13 na mga senador ngayon sa majority, yan po ang makakapigil, mga kababayan, na matumbok, mapangalanan at mapanagot ang ulo ng malawakang korupsyon. Dahil po wala na po tayong aasahan sa minority. Dahil yung minority, yan po ang pumipigil di umano na mabunyag po ang mga sindikatong magnanakaw sa ating bansa. Sila po ang pumipigil di umano ang minority. Kaya nga po, pinipilit po nilang magkaroon na naman ng kudita sa Senado. Hindi po ba? Lagi po yan. Kahit po yung si Bendalo. Lagi niya po sinasabi, hindi pa tapos ang laban. Si Tito Soto. Di ba? Sila Hontiveros. Si Lacson. Sila Kiko. Hindi po ba? Sila Aquino. Bam, hindi pa tapos ang laban. Malaki pa raw po ang chance na mabalik sa kanilang posisyon. May kudita na naman sila. Kaya nga po sana, mga kababayan, kung gusto po ng mga senador na maglingkod na sa bayan, huwag na po sana silang maghudas para po tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na mangyari ang gusto nating mangyari, na mapanagot at mabunyag ang napakaraming politiko na magnanakaw, nagpakahudas, nagpakasama, nagpakatraidor sa ating bansa at sa mga Duterte na pinatapon pa sa dahig. Hindi po ba? Sana po, wala na po sanang maghudas diyan po sa mga senador na 13. Sana po, mga kababayan, para po matumbok na. At syempre po, isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na unang-una po ay wala na po sana maghudas sa kanila. At syempre po, maingatan po, mga kababayan, lalong-lalo po si Senador Marcoleta at sana po si Senadora Pia Cayetano ay kasama rin po sana. Kung ano po ang layunin ni Marcoleta, ay sana po layunin din po ni Senadora Pia Cayetano. Isa lang po sana ang maging layunin nila. Huwag po sana silang magpasindak at huwag po sana silang mga sasabing mamaleta o huwag po sana nilang proteksyonan ang mga masasama. Ang proteksyonan nyo po ang taong bayan, ang pera ng taong bayan. Yan po sana ang proteksyonan nyo. Huwag po ang mga politiko na sakim sa pera. Dahil politiko rin kayo. Alam naman namin lahat ng politiko ay nagkakaroon po. Pero sobra-sobra na po ang napunta sa inyo. Magtrabaho naman kayo sa Pilipinong naghihirap at bansang naghihingalo na dahil lubog na sa utang. At lubog po sa isang damokal na problema ang ating bansa. Magtrabaho naman kayo para sa Pilipino. Yan po mga kababayan, ang napakaganda pong paliwanag ni Mark, mga kababayan. Mabuhay ka, kabayan. At lahat naman po tayo umaasa na mabago pang muli ang ating bansa sa lalong mabilis at hindi po tuluyang makubkob ng mga masasamang politiko. Ang hangarin lang po ay kapangyarihan at pera sa ating bansa. Hindi naman po tunay na paglilingkod. Tayo po'y nabudol. Ang napakasakit pong pangyayari, nabudol po tayo ng sinasabi pong pamilya na nagpahirap na sa ating bansa. Ang akala natin ay mababago pa ang kanilang lahi.
yung pala, lalo pa palang sasama, mga kababayan, ang lahi nila. Maraming salamat po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo mga kababayan. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio ng Canada, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, Mika Legaspi, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Randy Crispino ng Pasig, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinagracia ng Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo mga kabayan. At ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ang maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa pang-araw-araw po nating buhay. Maraming salamat po. Bye-bye!